Saan ka na naman galing, Kaden? Mag-uumaga na. Uwi pa ba to ng matinong asawa? Kaagad na salubong ni Anika sa asawa pagkabukas ng pintuan. Nagkayayaan lang kami ng mga katrabaho ko. Alam mo naman, payday. Teka nga, ano bang kinagagalit mo? Nasa iyo naman lahat ng sahod ko ba't nagtatanong ka pa talaga kung anong kinagagalit ko? Diyos ko naman, Kaden, matuto ka namang umuwi sa tamang oras. Hindi ka na binata para magliwaliw pa. May asawa at anak ka na. Naghihintay kami sa'yo rito. Bakit? Sinabi ko bang hintayin mo ko? Nakikisama lang ako sa mga katrabaho ko, Anika. Ayoko na maging bastos sa kanila kaya sana intindihin mo yan. Padabog siyang iniwan ni Kaden sa sala. Napaupo na lamang si Anika sa sofa at sunod-sunod na huminga ng malalim. 3 taon na silang kasal ni Kaden. May 2 silang anak, isang babae at isang lalaki. Magkasintahan pa lang, alam na ni Anika na mahilig gumimik ito. Bumarkada at higit sa lahat, mahilig din sa babae si Kaden. Dahil mahal niya ito kaya't hinayaan na lamang niya. Iniisip ni Anika na magbabago rin si Kaden sa oras na magsawa na sila. Oo, nagbago naman si Kaden ngunit ilang buwan lang yon after nilang ikasal. Buntis noon sa panganay nilang anak si Anika nang mapansin na bumabalik na naman sa dating gawain ng asawa. Palagi itong late kung umuwi, nakainom at madalas niyang mahuli na may katawagan to sa cellphone. Gusto niyang awayin si Kaden ngunit natatakot siya na mauwi sila sa matinding pag-aaway. Dahil dito'y hinayaan niya ng asawa at sinabayan sa trip nito. Natuto na rin si Anika na bumarkada sa mga kapitbahay nila at makipag-inuman. Kinabukasan habang kumakain sila ng agahan, napansin ni Anika na abala sa cellphone si Kaden. Ang lapad ng ngiti nito na hindi niya na kailangang hulaan kung sinong kachat nito. May babae ka na namang nauto! Malakas niyang sabi. Wala akong babae. Kung mayroon man, ano naman ngayon sa'yo? Anong klaseng tanong yan? Kaden naman, ilang ulit ko bang ipapaalala sa'yo na may asawa at mga anak ka na? Hindi ka na binata para magbilang ng mga babae. Pwede ba, Anika? Kaaga-aga, sermon mo kagad ang maririnig ko sa bahay na ito. Oo na! Nambababae na ako. Palagimik at palabarkada. Pero lahat ng sahod ko binibigay ko sa'yo. At higit sa lahat, dito ako umuwi. Lalaki ako, Anika. Natural na maghahanap ako ng ibang putahe. Ayokong magstay sa iisang putahe. Tsaka kahit mambabae ako ni minsan, hindi ko kayo pinabayaan. Binibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan nyo. Hindi sapat na rason yon. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Ang gusto ko lang naman maayos na pamilya. Nangako ka sa akin, Kaden kaya hindi mo ako lolokohin at sasaktan. Pero sa ginagawa mo ngayon, parang pinapatay mo ako sa sobrang sakit. Hindi na napigilan ni Anika ang umiyak sa labis na sakit. Ang gusto lang naman niya ay masayang pamilya. Pero bakit ganun? Palagi nilang sinasaktan ni Kaden ang damdamin niya. Niyakap siya ni Kaden at pinunasan ng mga luhang walang tigil sa pag-agos. Saglit silang nagkatitigan. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Anika ang mainit nitong mga labi na ngayon ay humahalik na sa mga labi niya. Kaagad siyang yumapos sa asawa habang palalim ng palalim ang kanilang paghahalikan. Naramdaman ni Anika na binuhat siya nito at inihiga sa sofa. Nagmamadali nitong hinubad ang suot na t-shirt hanggang boxers na lang ang natira. Palagi nilang ganun ang senaryo nilang mag-asawa. Mag-aaway at pagkatapos ay mauuwi sa mainit na pagniniig. Alam kasi ni Kaden na mga halik at haplos ito ang kahinaan niya. Oo, kahinaan na kinaiinisan niya sa sarili. Kasi pakiramdam niya ay ang rupok-rupok niya. Hindi niya kayang pigilan ng sarili pagdating sa bagay na yon na sinasamantala naman ni Kaden. Nang matapos nilang pagsaluhan ng mainit na sandali, ay nakayakap pa rin siya sa asawa. Pinakatitigan ang gwapo nitong mukha. Baka matunaw ako sa titig mong yan. O baka naman gusto mo ng isa pa kaya ganyan ka makatitig sa akin. Nakangiting sabi ni Kaden. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Bakit hindi kita kayang tiisin? Ang rupok-rupok ko. Himutok ni Anika. Kasi nga mahal mo ko at hindi mo ko kayang tiisin. Mahal na mahal kita, Anika. Sorry kung nasasaktan ko ang damdamin mo. Sorry kung ganito ko. Sunod-sunod na paghinga na lamang ang ginawa ni Anika. Tama ang sinabi ni Kaden. Hindi niya ito kayang tiisin dahil mahal niya ito.
Pero may hangganan din ng lahat. Hindi siya robot para hindi mapagod. Nang mga sumunod na araw ay patuloy si Kaden sa gawain. Sa halip na awayin o sawayin ni Anika ang asawa, ay hinayaan na lamang ito. Pagod na siyang magbunganga. Pagod na siyang awayin to. Siguro nga'y hindi na ito magbabago kahit naisip niya na pabayaan na lamang ito sa gawain. Tutali, hindi naman to nakikinig sa kanya. Tama yan, Anika. Pabayaan mo siya. Ang mahalaga sa iyo ang lahat ng sahod ni Kaden at sa iyo pa rin naman siya umuuwi. Tama ka, Riza. Kesa naman stress ang inaabot ko sa kanya. Yan ang kaibigan ko. Mabuti pa mamaya gumimik tayo nang mag-enjoy ka naman, ano? Ano, game ka ba? Sure. Anong oras ba tayo aalis? Siguro mga 7 p.m. Sige, tayong dalawa lang ba? Isama na natin sila Aileen at May para marami tayo't masaya. O sige, gusto ko yan. Pagsapit ng hapon, inihatid ni Anika ang mga anak sa bahay ng mama niya. Madaling araw pa kasing uwi ni Kaden. O baka, hindi na naman yun umuwi. Ma, iiwan ko muna sa inyo yung mga bata O bakit? Saan ka pupunta? Sasama ako kay Larissa, nag-aayang gumimik eh. Ano? Anika naman. Anak, may asawa ka ng tao. Hindi maganda sa isang babaeng may asawa at anak ang gumigimik. Sermon ng mama niya. Pero pag lalaking gumigimik, okay lang? Aba, ang unfair naman ata nun, mama. Ganun talaga yun, anak. Kaya kung ayaw mong mapasama sa mata ng mga tao, umayos ka. Kumilos kang matinong babae. Ginawa ko na yun, mama. Pero ano bang sinusukli ni Kaden? Inabuso niyang kabaitan ko at hindi niya nakikita ang magagandang bagay na ginagawa ko para sa kanya. Pagod na ako maging mabait na asawa. Ayoko magpakamartir habang buhay. Bahala ka! Pagkatapos maihatid ang mga bata, ay umuwi muna si Anika ng bahay para maghanda. Nagulat pa siya ng pagpasok nang makitang naroroon na si Kaden. Saan ka galing? Ang mga bata nasan sila? Hinatid ko kila mama. Himala, maaga ka atang umuwi ngayon. Anong nakain mo? Medyo masamang pakiramdam ko eh. I-massage mo naman ako. Hindi pwede, aalis ako. Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Nagyayaya si Larissa na gumimik. Nakauo na ako eh. Tsaka akala ko hindi ka naman uuwi. Huwag ka na sumama sa kanila. Mas kailangan kita rito. Please? Sorry, hindi pwede. Nakauo na nga ako sa kanila. Nakakahiya naman kung hindi ako sasama. Ganong usapan na namin to, di ba? Kailangan nga kita rito. Sino bang mas importante sa'yo? Sila bang mga kaibigan mo ako na asawa mo? Pareho. So talagang aalis ka at iiwan mo ako rito na masamang pakiramdam? Oo. Bahala ka. Padabog siyang iniwan ni Kaden sa sala. Pagsapit ng 6:30, ay nagkita-kita silang magkakaibigan sa bahay ni Risa at sabay-sabay na nagtungo sa bar. Pagpasok sa loob ng bar, kaagad silang naghanap ng table. Si May nang pumili habang si Ellie naman ang nag-order ng kanilang drinks. Mabuti naman, Anika, at hindi ka nagpautong sa magaling mong asawa. Hindi na ako ang dating Anika na mabait at marupok, no? Wala na akong pakialam sa kanya. Gawin niya yung gusto niyang gawin at gagawin ko rin ang gusto ko. Seryosong sagot ni Anika kay Aileen. Ganyan nga, friend. Gawin mong gusto mong gawin. Para patas kayong dalawa. Hindi yung siya lang nagsasaya tapos ikaw talunan sa tabi. Pagsang-ayon naman sa kanya ni May. Sa kanilang 4 na magkakaibigan, si May ang pinakaswerte sa buhay pati sa asawa. Kaya nga naiinggit siya sa kaibigan kasi siya malas sa asawa. Nasa abroad ang asawa ni May. Ang sabi nito sa kanila, malaki ang sinasahod ng asawa nito. Kaya naman buhay reyna ito sa Pilipinas. Siya nga pala, May, hindi pa ba magbabakasyon ng asawa mo rito? Pag-iiba ni Anika sa usapan. Magbabakasyon pero baka sa Pasko pa. Teka, naalala ko, Anika, hiring pala sila doon. Baka gusto ni Kaden. Talaga? Oo, malay mo kapag nandun si Kaden, magbago na to. At mag-focus na lamang sa trabaho kagaya ng asawa ko. Alam mo, Anika, may point si May. Pag nasa abroad si Kaden, may iwasan niya yung pambababae. Singit ni Risa sa usapan nila ni May. Madaling araw na nang makalabas sila ng bar. Dahil si May ang may kotse sa kanilang 4. Kaya isa-isa nila itong inihatid. Pagkapasok ni Anika sa loob ng bahay, galit na mukha ni Kaden ang sumalubong sa kanya. Nakahiga ito sa sofa habang nanonood ng TV. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na?
Sorry naman, nagkatuwaan lang. Kaya hindi namin napansin ang oras. Huwag ka mag-alala. Kaming 4 lang magkakasama, walang lalaki. Dapat lang. Dahil sa oras na malaman kong lumalandi ka sa ibang lalaki, malilintikan ka sa akin. Pag ikaw Kaden, ayos lang. Bakit ganun? Bakit ang unfair mo sa akin? Magkaiba tayo, Anika. Lalaki ako at walang mawawala sa akin. Wow! At sa akin meron, ganun ba yun ha, Kaden? Kung totoong mahal mo ko, kami ng mga anak mo, magbabago ka para sa amin. Naiiyak na tinalikuran ni Anika ang asawa. Kahit anong gawin niyang pagtatapang-tapangan, ay nasasaktan pa rin siya sa ginagawa ni Kaden. Kinabukasan habang kumakain ng agahan, ay sinabi ni Anika ang tungkol sa sinabi ni May sa asawa. Mas mabuti pa siguro Kaden kung mag-abroad ka na lang, kesa nandito ka. Mungkahi ni Anika sa asawa. Ayoko, mas gusto ko rito para malapit lang ako sa inyo, lalo na sa mga bata. Malaki ang kikitain mo ron kesa rito, giit pa ni Anika. Okay lang yun, malaki namang kinikita ko rito ah. Lahat na ibibigay ko sa inyo. Oo nga, pero sa Taiwan, mas triple kikitain mo. Mas mabilis tayong makakaangat sa buhay. Sa tono ng boses mo, Anika, parang gustong-gusto mong umalis ako ah. Bakit ba? Yun lang ang nakikita kong paraan para magbago ka, Kaden. At least doon malayo ka sa tukso. At isa pa, mabilis tayong yayaman katulad nila May. Pangarap ko na magkaroon ng malaking bahay at sasakyan. Bakit, Anika? Hindi pa ba sapat ang mga naibigay ko sa inyo? Naliliitan ka pa ba sa bahay na ito? Oo, Kaden. Gusto ko, mas malaki pa sa bahay nila May. Gusto ko ng pinakamahal na kotse. At maibibigay mo lang yun sa akin kung mag-abroad ka na. Kahit hindi ako umalis, ibibigay ko yun sa'yo. Basta't maghintay ka lang. Hindi! Ang gusto ko umalis ka. Hiring ngayon sa factory na pinagtatrabahuhan ng asawa ni May. Ako nang mag-aayos sa mga kakailanganin mo. Hindi, Anika. Hindi ako aalis dito. Dito lang ako. O sige, ayaw mong umalis? Pwes mamili ka, Kaden. Ako ang aalis o ikaw? Matapang niyang turan sa asawa. Walang paalam na tinalikuran niya ito sa sala at dumiretso sa kanilang kwarto. Buo na ang desisyon niya. Yun lang nakikita niyang paraan para maiwasan nito ang pambababae. Samantalang sa sala, mas lalong sumama ang pakiramdam ni Kaden sa naging pag-uusap nila ni Anika. Gusto nitong magtrabaho siya sa abroad pero ayaw niya. Hindi siya sanay na malayo sa pamilya. Mahal na mahal niya ang mga anak at syempre si Anika. Oo, hindi siya perfect na asawa. Pero mabuting ama siya sa mga anak at ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. Dahil sa pag-uusap nila ni Anika ay hindi siya nakatulog ng gabing yon. Pinag-isipan niyang mabuti ang sinabi nito at may desisyon na siya. Pumasok sa trabaho si Kaden na masama pa rin ang pakiramdam na kaagad napansin ang katrabaho niyang si Rex. Namumutla ka, Kaden ah. May sakit ka ba? Kahapon pa nga masamang pakiramdam ko eh. Pinilit ko lang pumasok. Sayang kasi yung araw. At saka ayoko mag-absent. Lalo na ngayon na kailangan ko ng dagdag na kita. Bakit naman kailangan mo ng dagdag na kita? Si Anika kasi gusto ng malaking bahay at magandang sasakyan. Bakit pa kailangan ni Anika ng magandang bahay? Ang ganda-ganda nga ng bahay niyo. Tsaka aanin naman niyang sasakyan. Gusto niya kasing makaranas ng sasakyan kagaya ni May. At gusto ko yun ibigay sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ng asawa mo ng sasakyan. Yung 2 motor niyo nga hindi nagagamit. Tapos bibili ka pa ng sasakyan? Alam ko naman yun, Rex. Pero gusto kong mapasaya si Anika. At mangyayari lang yun kung maibibigay ko sa kanya mga gusto niya. Naibigay mo na nga sa kanya, Kaden. Siya lang naman itong hindi marunong makontento. Ito lang ang may papayo ko sa'yo bilang kaibigan mo ha. Huwag mo naman masyadong palakihin ang ulo ng asawa mo. Baka katagalan ikaw rin ang mahirapan na kontrolin siya. Napabuntong hininga na lamang si Kaden bago tinapik sa balikat si Rex. May point naman to. Pero mahal niya si Anika. Gusto niya itong mapasaya at maibigay ang lahat ng mga gusto nito. Pagsapit ng lunch break, sa halip na kumain ay ipinagpatuloy lamang ni Kaden ang trabaho. Bagay na ikinailing ni Rex. Manager sa isang meat company si Kaden. Bukod doon, may sideline pa itong trabaho na hindi alam ni Anika. Kinahaponan pag uwi ni Kaden ng bahay,
Nakasimangot na mukha ni Anika ang sumalubong sa kanya. Naupo siya sa tabi nito. Bakit ganyan na naman ang mukha mo? Daig mo pang pasa ng mundo ah. May problema ka ba? Wala akong problema. Naiinis lang ako. Naiinis ka kanino? Sa akin ba? Wala. Sa school lang ni Aya. Ano, nagugutom ka ba? Gusto mo magmerienda muna bago umakyat sa kwarto? Hindi na. Matutulog lang ako saglit. Mamaya aalis ako. Ano? Aalis ka? Saan ka na naman pupunta? May pupuntahan lang kami ni Rex. Ang mga bata, nasan sila? Nasa kwarto, nanonood ng TV. Siya nga pala, Kaden, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kagabi? Oh yeah, nakapag-desisyon na ako sa bagay na yun. At ang desisyon ko, hindi ako aalis. Dito lang ako. Tungkol naman sa bahay at sasakyan na pangarap mo, ibibigay ko yun sa'yo. Hindi, Kaden. Aalis ka at magtatrabaho ka sa Taiwan. Yun ang gusto ko at iyon ang masusunod. Isa pa nasabi ko na kay May nasabihin sa asawa niya ang papasok ka ron. Tawang-tama naman dahil malakas si Jerry sa mga boss niya. Ayoko nga, Anika. Bakit ba pinagpipilitan mong gusto mo, ha? Dahil yun ang tama mong gawin. Paano naging tama? Malayo ang Taiwan. At sa oras na magtrabaho ako ron, ilang years ako mawawala? 2 years? 3 years? O 4 years? Ayoko ng ganun, Anika. Gusto ko nandito lang ako sa tabi niyo ng mga bata. Hindi ko kayang malayo sa inyo. Pwes, kayanin mo para sa kinabukasan natin. Anong kinabukasan pa bang gusto mo? Hindi naman tayo naghihirap ah. Kahit hindi tayo mayaman, maalwa pa rin ang buhay natin kesa sa iba. Dapat nga maging masaya ka pero sa pinapakita mo ngayon, parang ipinaparamdam mo na kulang pa yung mga bagay na mayroon ka. Talagang kulang, Kaden. Gusto kong mahigita ng yaman at mga bagay na meron si May. At kapag nangyari yon, doon lang ako magiging masaya. Hindi mo naman kailangang higitan si May. Kaibigan mo siya, Anika. Dapat nga maging masaya ka para sa kanya at sa pamilya niya. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng inggit. Masama yun. Matuto kang makontento sa mga bagay na meron tayo ngayon. Ang ipagpasalamat mo na masaya tayo at hindi naghihikaw sa buhay. Ano ka mo, Hayden? Masaya? Paano ako magiging masaya puro pambababae ang alam mo? Pero okay lang yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, makapag-abroad ka at maibigay mo yung mga gusto ko. Hindi pa man sila tapos mag-usap, ay tinalikuran na siya ni Anika. Naikuyom na lamang ni Kaden ang dalawang kamao. Pagod na siya sa araw-araw na pagbubunganga ni Anika. Noong una masakit sa tenga, pero ngayon hinahayaan na lang niya, kesa humaba ang usapan at mauwi pa silang dalawa sa pagtatalo. Ilang buwan silang kasal noon nang isipin ni Anika na may ibang babae siya. Kahit na anong paliwanag ang gawin niya ay naging sarado ang isipan nito. Pinaniniwalaan nito kung anong nakikita at naririnig. Kesa ipagtanggol ang sarili, ay hinayaan na lamang niya mga maling paratang nito sa kanya. Sinasakyan na lang niya kung anong sinasabi nito. Tutali hindi naman to naniniwala at nakikinig sa mga sinasabi niya. Sayang lang ang laway kung mauuwi din naman sila sa pagtatalo. Nagpalipas muna si Kaden ng ilang minuto bago umakyat sa kanilang kwarto. Naabutan niya si Anika na abala sa pagpili ng damit na susuotin. Ano yan? Turo ni Kaden sa mga damit na nakakalat sa kama. Bulag ka ba? Nakikita mo namang naghahanap ako ng damit. Bakit? Aalis ka? Saan ka pupunta? Sasama ako kay Larissa. Birthday ngayon ng pinsan niya eh. Nakauon na ako kahit wala nang bawian yon. So ano to, Anika? Iiwan mo na naman ng mga bata sa mama mo? Oo. Bakit? May problema ba? Diyos mio naman, Anika. Ako nga simula nang ikinasal tayo hindi na gumimik at bumarkada eh. Oo. Umiinom ako paminsan-minsan. Pampatanggal ng pagod at pamparelax na rin. Pero hindi panay-panay. Sana naman isipin mo na may mga anak ka at kailangan kanila. Saglit lang naman ako doon. Tsaka nung masama kung iwan ko mga bata sa mama ko. Lola naman nila yun, di ba? Hindi ibang tao. Alam mo, Kaden, kasi inaaway mo ako ang maganda mong gawin. Askasuhin mo yung mga papeles mo para makaalis ka na sa lalong madaling panahon. Hindi nga ako aalis at yun ang desisyon ko. Ayaw mong umalis? O sige, bahala ka. Kesa patulan si Anika ay lumabas na lamang ng kwarto si Kaden at umalis. Dumiretso siya ng bahay ni Rex. Hindi niya alintana kahit masama pa rin ang pakiramdam niya. Uhulaan ko, nag-away na naman kayo ni Anika, no?
Pinagpipilitan niya kasi yung gusto niyang mag-abroad ako at doon na magtrabaho. Sa ayaw ko nga. Mas gusto ko dito, Rex. Ayokong malayo sa kanila. Pero bakit ganun? Bakit gustong gusto niyang umalis ako na malayo ako sa kanila? Ikaw naman kasi may kasalanan, Kaden eh. Ayaw mong sabihin sa kanyang totoo na wala kang ibang babae. Na mali yung mga paratang niya sa'yo para malinis mo yung pangalan mo sa kanya. Ginawa ko na yun, Rex. Hindi niya ako pinaniniwalaan. Sa tuwing makikita niya ako na may kausap na babae, iniisip niya palaging babae ko yun. Na niloloko ko siya. Pagod na ako, Rex. Kaya't mas mabuti pa na hayaan ko na lamang siya. Kung ganyan ang katwiran mo, Kaden, paano mo malilinis ang pangalan mo sa kanya at sa ibang tao? Di ko alam, Rex. Kung hindi ko lang talaga mahal si Anika baka matagal ko na siyang iniwan. Pero iniisip ko yung mga anak namin. Ayoko namang lumaki yung mga bata na walang buong pamilya. Pero hanggang kailan mo pagtitiisan si Anika? Hindi ko alam. Siguro hanggang sa kaya ko pa. Sumama nga si Anika kay Riza. Hindi niya inintindi ang naging pagtatalo nila ni Kaden kanina. Sanay na siya sa ganun. Basta't ang gusto lang talaga niya ay makalis ito sa lalong madaling panahon. Kung ayaw ni Kaden na umalis, edi wala kang magagawa kasi yun ang desisyon niya. Alangan namang pilitin mo siya sa isang bagay na ayaw niya. Hindi ako papayag. Sooner or later mapapapayag ko rin siyang umalis. Yun lang naman ang magagawa niya para mapasaya niya ako. Okay lang sa'yo kahit malayo siya sa'yo? Oo naman, Riza. Kung ang kapalit kaginhawahan, why not? Kesa naman nandito siya tapos naghihirap naman kami. Anong naghihirap ang pinagsasasabi mo dyan? Isa kayo sa pamilya na nakakaangat sa buhay sa lugar natin. Maraming ang naiinggit sa'yo kasi may maganda kang bahay, mga gamit at kung ano-ano pa. Hindi yun sapat sa akin, Riza. Ang gusto ko, higit pang makuha ko. Katulad naman ng ano? Mga bagay na wala pa ako. Mga bagay na ako lang ang meron. At makukuha ko lang yun kung mag-abroad si Kaden. Seryoso niyang sagot kay Riza. Friend, hindi naman sa pinakikialaman ko yung mga gusto mo Pero sa tingin ko, hindi maganda kung pipilitin mo si Kaden na umalis. Ganong ayaw naman niya mag-abroad. At saka matuto kang makontento sa mga bagay na meron ka. Alam mo, Riza, kung ganyan din lang naman yung sasabihin mo sa akin, mas mabuti pa sigurong umuwi na ako. Ayoko na magkasamaan pa tayo ng loob. Ay, sorry kung na-offend kita, Anika. Hindi ko namang intensyon na ma-offend ka. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoo. Hindi na sinagot ni Anika ang sinabi ni Riza. Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng venue. Hindi naman siya galit sa kaibigan. Kung tutuusin, tama naman talaga ito. Kaagad siyang nagpara ng tricycle at nagpahatid sa kanilang bahay. Pagpasok sa loob ng bahay, naabutan niya si Kaden na nakaupo sa sofa. Kanina ka pa ba dumating? Oo, kanina pa ako. Mabuti naman at umuwi ka na mas maaga ngayon. Nainis ako kay Riza Ang ayoko sa lahat yung pinagsasabihan ako sa mga dapat kong gawin. Kasalanan mo ito Kung pumayag ka na sa gusto ko, di sana tapos ang usapan natin. Bakit ako bang sinisisi mo? Anong kinalaman ko sa naging usapan yun ni Riza? Paano hindi kita sisisihin? Nagmumukha na akong kontrabida sa mga taong malalapit sa akin. Pati sa sarili kong ina. Kung ayaw mong maging kontrabida sa patingin nila, huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi naman pwede. Inis siyang iniwan ni Kaden at dumiretso ng kanilang kwarto. Pagpasok ni Anika, kaagad niyang hinagilap ang dalawang maleta. Inilagay niya roon ang mga damit ng mga anak at pagkatapos ay ang mga damit naman niya ang isinunod. Yun ang tagpong napasukan ni Kaden. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawang maleta. Anong ibig sabihin nito, Anika? Doon muna kami ng mga bata sa bahay ni Mama. Babalik lang kami rito kapag pumayag ka na mag-abroad. Ano? Narinig mo naman ang sinabi ko, diba? Babalik lang kami dito kapag pumayag ka ng mag-abroad. Kaya kung ayaw mo na dun kami, pumayag ka na sa gusto ko. Wala kang gagawin. Ako nang mag-aayos sa mga kakailanganin mo basta't pumayag ka lang. Ewan ko sa'yo, Anika. Hindi kita maintindihan. Ang babaw ng rason mo para paalisin mo ko. Maiintindihan ko pa sana kung naghihikas tayo sa buhay. Pero hindi naman. Mababaw na ako mababaw. Basta't yun ang gusto ko. Ngayon kung patuloy ka magmamatigas, wala akong magagawa. Kung hindi ang umalis muna rito pansamantala. Itinuloy ni Anika ang ginagawang pag-iimpake. Nang matapos,
Walang paalam na lumabas siya ng kwarto. Hila-hila ang 2 maleta. Sinundan siya ni Kaden ngunit hinayaan lang niya ito. Buo na ang desisyon ni Anika. Yun lang ang nakikita niyang paraan para mapapayag si Kaden na mag-abroad. Nagulat ang mama niya nang makitang 2 maletang hila-hila niya. Kaagad siya nitong inusisa. Anong ibig sabihin ng mga maletang yan? Huwag mong sabihin sa akin na nakipaghiwalay ka na sa asawa mo? Hindi ho, mama. Gusto ko lang ipaintindi sa kanya na kapag patuloy siyang nagmatigas sa akin, talagang iiwan namin siya. Anak naman, Anika. Maling-mali ang gusto mong mangyari. Ikaw lang itong asawang babae na gustong-gustong mag-abroad ang asawa niya. Ikaw na ang nagsabi na babaerong asawa mo. Tapos gusto mo pang mag-abroad? Ay naku, ewan ko sa'yong bata ka. Kaya nga gusto kong mag-abroad si Kaden para makaiwas sa mga babae. At least doon, kung sakali man naman babae siya ayos lang kasi malaki ang sahod niya. Dito, maliit lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha, Anika? Kung dito nga sa Pilipinas kaliwat kanan kung mambabae ang asawa mo, papaano kapag nasa Taiwan pa siya? Malayo siya sa'yo at lahat magagawa niya yon. Yun ba ang gusto mo, ha? Wala na akong pakialam, basta't ipadala niya sa akin ang buong sahod niya. Wala siyang maririnig sa akin. Gawin niya yung gusto niyang gawin at gagawin ko rin yung mga gusto ko. Nahihibang ka na ba, Anika? Sa tono ng boses mo parang ayos lang sa'yo na mambabae ng mambabae si Kaden. Basta't sa'yo ang lahat ng pera niya. Anak, hindi maganda yung iniisip mo. Ang mga anak ninyong kawawa. Alam ko naman po yan, mama. Tao rin ako na napapagod at nasasaktan. Yun lang ang nakikita kong paraan para masiguro magandang buhay ng mga anak ko. Mambabae siya ng mambabae. Hanggang sa magsawa siya, wala na akong pakialam. Basta maginhawang buhay naming mag-iina, wala siyang maririnig sa akin, ni isang salita. Bahala ka kung yan ang tingin mo'y tama. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi ako pabor sa katwiran mong iyan. Anong gusto niyong gawin ko, mama? Ang magpakatanga at magpakamartir kay Kaden? Ayoko ng ganun. Gusto ko nang maging matapang hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa mga anak ko. Ang future lang naman nilang iniisip ko kaya ako to ginagawa. Nakakaunawang niyakap siya ng mama niya sabay tapik sa balikat. Nang matapos silang mag-usap, ay saka lamang siya pumasok sa kanyang kwarto kung saan natutulog ang mga anak. Nakangiting pinagmasdan ni Anika ang 2 anak. Kailangan niyang maging matapang, palaban, at higit sa lahat, maging segurista. Huwag kayong mag-alala mga anak. Gagawin kong lahat para maging magandang buhay natin. Hindi ko kayo pababayaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising si Anika ng mama niya para sabihing nasa labas si Kaden. Pupungas-pungas siyang bumaba at nagtungo sa sala. Anong ginagawa mo rito? Umuwi na kayo sa bahay. Hindi ako sanay na pag-uwi ako galing trabaho wala kayo ron. Nakatahimikan na nga sumasalubong sa akin. Uuwi nga lang kami kapag pumayag ka na sa gusto ko. Pero hanggat hindi ka pumapayag, hindi kami uuwi. Mariin niyang sabi sa asawa. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Anika? Hindi nga ako aalis. Dito lang ako. Walang rason para mag-abroad ako. Magandang trabaho ko rito. Kung gusto mo talaga, di ka wang mag-abroad. Akong mag-aalaga sa mga anak natin. Wow! Ano ka siniswerte? Ikaw ang padre de pamilya. Obligasyon mong buhayin kami at ibigay ang mga pangangailangan namin. Tapos ngayon gusto mo na ako na magtrabaho? Ano pa bang ginagawa ko, Anika? Nagtatrabaho ko araw-araw. Lahat ng sahod ko binibigay ko sa'yo. May sarili na tayong bahay. Halos kompleto na tayo sa kagamitan. May lupa na rin tayong nabili. Kulang pa ba yun? Oo, kulang pa yun, Kaden. Wala pa yung sasakyan na gusto ko. Oo, may bahay nga tayo. Pero hindi yun sapat sa akin. Gusto ko yung mansyon. Ano bang nangyayari sa'yo, Anika? Hindi na kita kilala. Hindi ikaw ang Anika na minahal ko, na simple lang at marunong makontento sa buhay. Ang Anikang nakikita ko ngayon, ambisyosa at mataas ang pangarap. Sorry, Anika, kung hindi ko maibibigay sa'yo. Hindi naman kasi ako anak ng mayaman para maibigay ang mga gusto mo. Alam mo, Kaden, kaya nga pinag-a-abroad kita, di ba? Bakit ba ayaw mong umalis? Dahil ba sa mga babae mo?
Anika naman! Umalis ka na nga, Kaden. Bumalik ka na lang rito kapag pumayag ka na sa gusto ko. Sana naman huwag mong ipagdamot sa mga anak natin ang magandang buhay na pangarap ko sa kanila. Naiwan sa sala si Kaden na naiiling na lamang. Hindi niya maintindihan si Anika. Lahat naman ay ginagawa niya para mabigyan ng magandang buhay ang mga ito. Pero kulang pa rin pala. Hindi pala ito masaya at kontento sa mga bagay na binibigay niya. Gusto nito ng masigit pa. Sa ipinapakita nito ngayon, parang ibang tao na ito. Hindi na ito ang Anika na minahal niya noon. Malungkot na umuwi ng bahay si Kaden. Napangiti siya nang mapatingin sa kanilang wedding picture. Simple lang ang kasal nila noon. Wala pa siyang magandang trabaho pero ginawa niyang lahat para mapakasalan si Anika. Dahil iyon ang pangako niya at gusto niyang tuparin. Sinabi niya noon sa sarili na kapag may maganda na siyang trabaho magpapakasal ulit silang dalawa. Pero hindi na natuloy. Ilang buwan pa lang silang kasal pero tamang hinala na si Anika. Pinagbibintangan siya nito na may babae siya kahit wala naman. Sa tuwing nakikita siya nito na may kausap na babae, sasabihing babae niya kahit hindi naman. Nung una, todo tanggol sa sarili si Kaden dahil wala naman talaga siyang babae. Tamang hinala lang talaga si Anika. Ngunit kalaunan, napagod na siya kaya't hinayaan na lamang niya ito. Sinasakyan na lang niya mga paratang nito sa kanya. Pagod na siyang mapaliwanag at ipagtanggol ang sarili sa asawa. Useless din naman dahil hindi ito naniniwala sa kanya. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at tinawagan ng numero ng mama niya. Sinabi niya rito ang problema nilang mag-asawa. Kahit papano, gumaan ang kalooban ni Kaden sa mga payo ng mama niya. Nang gabing yon, hindi siya nakatulog sa kakaisip kung anong dapat niyang gawin. Mag-uumaga na nang makatulog si Kaden. Tamang-tama naman Sabado. Araw ng day off niya. Magtatanghali na nang magising siya. Uminom lang siya ng kape at naligo. Nang matapos maligo, kaagad siyang umalis at nagtungo sa bahay nila Anika. Naabutan niya itong kausap si Risa. Bakit nandito ka na naman? Kung sasabihin mo na umuwi na kami, ang sagot ko hindi. Hindi! Hindi! Pumapayag na ako sa gusto mo magtrabaho ako sa Taiwan. Talaga, Kaden? Oo, Anika. Sa Lunes asikasuhin ko na yung mga papeles mo para makaalis kaagad ako. Mabuti naman at napagtanto mo na tama ako. Na yun ang maganda mong gawin. Sandali lang at mag-iimpake lang ako ng mga gamit. Sige, hihintayin ko kayo. Saglit nga siyang iniwan ni Anika para ayusin ang mga gamit nito at ng mga bata. Sunod-sunod na paghinga na lamang ang ginawa niya. Nang dumating ang araw ng Lunes, ay inasikaso na ni Kaden ang mga papeles na kakailanganin niya sa pag-abroad. Sinamahan siya ni Rex para may kasama raw siya. Sigurado ka na ba talaga, Kaden, na aalis ka? Oo, Rex. Wala na tong atrasan. Sayang naman yung trabaho mo rito. Tsaka bakit ka ba nakikinig rin sa asawa mo? Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang susunod, hindi si Anika. Hayaan mo na, Rex. Ayoko talaga na magtagal ang away namin kaya't pumayag na lang ako sa gusto niya. Napag-isip-isip ko na baka nga tama si Anika. Total naman para naman to sa pamilya namin at sa kinabukasan ng mga anak namin. Ikaw ang bahala. Napakaswerte sa'yo ni Anika. Ikaw lang tong hindi maswerte sa kanya Makalipas ang 3 linggo, dumating ang araw ng alis ni Kaden. Bago yun, nagpadespedida muna sa kanya si Anika. Bakit gumastos ka pa ng malaki? Sayang yung pera. Okay lang yun. Tsaka para naman to sa'yo Kapag nasa Taiwan ka na, barya na lang to sa ginastos ko ngayon. Kahit na, Anika, di naman kailangan na ganito kabongga. Sana kahit simpleng party na lang ang ginawa mo. Okay nga lang yun. Tsaka hindi naman ikaw nag-effort. Kaya tama na yung reklamo mo. Dapat nga maging masaya ka kasi binigyan kita ng party. Hindi yung ganitong inaaway mo pa ako. Hindi naman kita inaaway. Ang sakin lang. Tama na, Kaden. Ayokong marinig yung mga sasabihin mo. Ayoko rin na ngayon pa tayo mag-aaway. Mag-enjoy na lang tayo. Nang iwan siya doon ni Anika, siya namang paglapit sa kanya ni Rex, sabay tapik sa balikat niya. Kahit kailan talaga, Kaden, di ka nanalo dyan sa asawa mo. Huwag mo nalang pansinin si Anika, Rex. Tara, uminom na lang tayo. Yaya ni Kaden sa kaibigan. Magmamadaling araw na nang matapos ang party nang mapagsulo silang mag-asawa sa kwarto. Kaagad niya itong niyakap at hinalikan sa labi.
Pero itinulak siya ni Anika na ipinagtaka naman ni Kaden. Naupo ito sa gilid ng kama habang siya ay nakahiga pa rin. Sorry, hindi ko sinasadya na itulak ka. Pagod ako eh. Sorry kung hindi kita mapagbibigyan ngayon. Okay lang, naiintindihan ko. Sige na, matulog na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Good night, Anika. Tumango ito sa kanya. Samantala, nakonsensya naman si Anika sa ginawang pagtanggi kay Kaden. Ang totoo hindi naman siya masyadong pagod. Sadyang ayaw lang talaga niya. Graduate na siya sa pagiging marupok. Ayaw niyang magpadala sa mga halik at yakap ni Kaden dahil iyon ang kahinaan niya. Ngayon kaya na niyang kontrolin ang sarili at natuto na rin siyang tumanggi sa gusto nito. Nang lingunin ulit niya si Kaden, ay tulog na ito. Mahal niya to pero kailangan niyang maging matapang sa harap ng asawa. Tapos na siya sa pagiging martir-ira. Kinabukasan ay maagang gumising si Anika. Ganon din si Kaden. 11:00 ng umaga ang flight nito. Habang kumakain ay nag-iiyakan ng kanilang mga anak. Papa, bakit kasi alis ka pa? Bakit iiwan mo kami? Umiiyak na tanong ng kanilang panganay. Kaya aalis si Papa para magtrabaho at maibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Diba gusto nyo ng maraming dolls? Dati po pero ngayon ayoko na. Tsaka ang dami na nga pong dolls sa kwarto ko eh. Ganun ba anak? Mga damit at ibang laruan na lang. Marami naman po akong damit, Papa. Pati mga laruan. Ikaw lang po ang gusto ko. Please, Papa. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Sorry, anak. Pero hindi pwede. Kailangan ni Papang mag-work sa malayo para sa kinabukasan natin. Huwag kang mag-alala. Palagi naman akong tatawag sa inyo. Okay ba yun? Sige po, Papa. Pero pwede po bang bilisan nyo na lang doon? Okay, anak. Tahimik lamang si Anika habang pinagmamasdan ng mag-aama niya. Nalulungkot din naman siya sa pag-alis nito pero kailangan niyang pigilan ang lungkot na yon. Para sa kinabukasan nila kaya't aalis si Kaden. Nang matapos kumain, kaagad na silang naghanda para umalis. Eksaktong 10:00 ng umaga nang makarating sila ng airport. Mamimiss ko kayo mga anak. At syempre ikaw, Anika. Mamimiss ka rin namin, Papa. Sabay na sagot ng dalawang bata. Mag-iingat kayo rito ng mga bata Mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat ka rin doon, Kaden. Huwag mo kaming alalahanin dito. Nandito naman si Mama para tulungan ako sa pag-aalaga sa mga anak natin. Isa-isang hinalikan ni Kaden ng mga anak. Pagkatapos, ay siya naman ang hinalikan nito sa labi. Alam ko na hindi tayo okay, Anika. Pero sana dumating ang araw na pagkatiwalaan mo ko. At paniwalaan mo mga sasabihin ko. Pangako ko sa iyo, pagbalik ko aayusin na natin ang tungkol sa ating dalawa. Pero sana, pag dumating ang araw na yon, maging bukas ang isipan mo para pakinggan ako. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka maiwanan ka pa ng eroplano. Pag-iiba ni Anika sa usapan. Muling niyakap ni Kaden ang mga anak bago pumasok sa loob. Hinatid na lamang ni Anika ng tingin ng papalayong asawa. Hinintay muna nilang makaalis ang eroplano bago umalis ng airport. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna silang mag-iina sa fast food para kumain. Yun kasi ang promise niya sa mga anak na pagkatapos nilang ihatid si Kaden, ay kakain sila sa favorite fast food na mga ito. Kumain lang kayo ng kumain mga anak. Mama, pwede po tayong mag-take out ng food? Oo naman anak, pwedeng-pwede. Simula nang umalis si Kaden, sa bahay muna nila tumira ang mama ni Anika para may makakatulong siya sa pag-aalaga ng mga anak. At titingin na rin kapag busy siya o di kaya aalis. Isang umaga habang namamalengke si Anika, nakasabay niya sa palengke si May. Siyempre katulad ng dati, bihis na bihis ito kahit na namamalengke lang naman. Bukod ron ay nakalipstick pa ito na kay kapal at makeup. Suot din ito ang mga alahas na animoy pupunta sa isang party. Kamusta ka na, May? Mabuti naman. Eto, kapapadala lang sa akin ng asawa ko. Ikaw, hindi ka pa ba pinapadalhan ni Kaden? Bukas pa siya magpapadala. Gimmick tayo bukas, treat ko. Ano, game ka ba? Oo naman, ako pa ba? Isasama ba natin sila Riza at Aileen?
Oo, nang makatikim naman ng libreng dalawang yon. Balita ko kasi, natanggal sa trabaho ang asawa ni Risa. At ito namang asawa ni Eline wala pa ring pagbabago. Ubod pa rin ng tamad. Ay, hayaan mo sila. Problema nila yun, basta tayo. Angat sa kanila. Tumpa ka dyan, Anika. Buti na lang talaga napapayag mong mag-abroad tong si Kaden. Kung hindi, kawawa kayong mag-iina. Oo naman, takot lang niya sa akin, ano? O siya, sige na, May, bukas na lang mamamalengke muna ako. Ako na rin na magsasabi kila Riz at Aileen, okay? Okay, sige, bye. Nang matapos mamalengke, kaagad na ring umuwi ng bahay si Anika. Nagtaka pa siya nang makitang kausap ng mama niya si Riza. Mabutit nandito ka na, Anika. Kanina ka pang hinihintay ni Riza. Kaagad na sabi ng mama niya bago sila iniwan sa sala. Oh, Riza, napasugod ka. Anong kailangan mo sa akin? Friend, manghihiram sana ako sa iyo eh. Ibabalik ko rin sa katapusan. Manghihiram ka sa akin? Bakit? Siyempre, ikaw lang naman ang malapit kong kaibigan rito. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin naman sa iyo eh. Magkano bang hihiramin mo? 5,000 sana, Anika, kung ayos lang sa iyo. Masyadong malaking 5,000, Riza. Baka hindi mo maibalik sa akin. Ang sabi pa naman sa akin ni May natanggal sa trabaho ang asawa mo. Oo, totoo yun, Anika. Yun na nga ang dahilan kaya ako nandito eh. Bukas kasi ang due date ng bahay, baka magalit si Aling Rosetta. Kapag hindi ako makakabayad bukas, alam mo naman ang ugali ng matandang yun. Pasensya ka na, Riza, pero hindi kita mapapahiram. Masyadong malaking halagang 5,000. Saka baka hindi mo sa akin maibalik sa katapusan. Lalo na ngayon walang trabaho yung asawa mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaibigan mo ko, Anika, since high school. Ang dami-dami na nating pinagsamahan. Kilala mo ko kapag sinabi ko tinutupad ko. Tama ka nga, Riza, pero ibang usapan kapag perang involved. Naninigurado lang ako. Mahirap kumita ng pera. Bawat sentimo, pinaghihirapan. Okay lang, naiintindihan ko. O sige, alis na ako. Pasensya na sa istorbo Makiusap ka na lang kay Aling Rosetta. Pagbibigyan ka naman siguro niya. Ang tagal niyo na kayong nangungupahan sa kanya. Pahabol niyang sabi kay Riza. Nang makaalis si Riza, nilapitan siya ng mama niya at niyayang maupo sa sopa. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Riza, anak. Bakit naman hindi mo pinahiram ang kaibigan mo? Ma, walang trabaho ang asawa ni Riza. Pag pinahiram ko siya ng pera, walang kasiguraduhan kung maibabalik niya ito sa akin. Naniniguro lang ako kahit hindi ko siya pinahiram. Mali yan, anak. Dapat pinahiram mo si Riza. Kawawa naman yung kaibigan mo. Tsaka mabait naman si Riza at hindi siya mandurugas. Okay lang yan, mama. Marami pa naman siyang pwedeng hiraman. Hindi lang ako. Tsaka ayoko talagang magpahiram ng pera. Nakita ni Anika ang pag-iling ng mama niya. Senyales na hindi ito pabor sa sinasabi niya at desisyon niya. Kinabukasan nga nagpadala ng pera si Kaden. Halos magtatalon sa labis na tuwa si Anika. Sa tingin niya kasi ay pinadala lahat ni Kaden ang buong sahod nito. Kaagad siyang nagtungo ng mall para mag-shopping at mamili ng mga gamit sa bahay. Nang matapos, dumaan muna siya ng restaurant para mag-take out ng pagkain. Habang pauwi ng kanilang bahay, napadaan siya sa bahay na inuupahan nila Riza. Sarado yun at halatang walang tao. Tinawag niyang isang bata at nagtanong. Wala ba sila Riza dyan? Tanong ni Anika sa bahay. Wala na po sila, Ate Riza. Anong wala na sila Riza dyan? Pinalaya sila ni Aling Rosetta. Hindi raw kasi sila nakabayad ng upa. Kwento ng bata. Nasa na sila ngayon? Nasa bahay po ni Ate May. Ganun ba? O sige, salamat. Nakonsensyang bigla si Anika. Kasalanan niyang nangyari kila Riza. Kung pinahiram sana niya ito kahapon ng pera, hindi sana palalayasin ni Aling Rosetta. Kaya lang naging madamot at makasarili siyang kaibigan. Kinuha niya sa bagang cellphone at tinawagan ng numero ni May. Gusto niya makasiguradong nandun nga sila Riza. Hello, May? Kaagad niyang bungad sa babae. Oh, Anika, napatawag ka. Sagot nito sa kabilang linya. Nabalitaan ko kasing nandyan daw sa inyo sila Riza. Totoo ba? Oo.
Kawawa nga kahapon, buti na lang nadaanan ko sila. Ang sabi ko sa kanila, dumito na muna sila sa bahay habang wala pang matutuluyan. Total, 2 lang naman kami rito ng anak ko. Maganda yan. Para may kasama ka naman dyan. O sige, bababa ko nitong tawag. Bye. Kahit papano'y nakahinga ng maluwag si Anika dahil safe si Larissa. Pero hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng guilt sa nangyari. Kinahapunan, sinadya ni Anika na magtungo sa bahay nila May para makita si Risa at makahingi na rin ng tawad. Aminado siya na may kasalanan siya at kailangan niyang humingi ng tawad sa kaibigan. Nakangiti siyang pinapasok ni May at pinaupo sa sofa. Iginala ni Anika ang tingin pero hindi niya makita si Larissa. Si Larissa? Nasaan? Nakalipat na sila, ngayon lang. Ano? Saan sila lumipat? Napagkasunduan kasi naming mag-asawa na si Larissa na lang ang gawing caretaker sa lumang bahay namin. Para may matirhan sila at may kikitain si Risa buwan-buwan kahit nasa bahay lang. Maganda nga yung naisip mo, May. Oo, nakakaawa kasi. Naaalala ko yung sarili ko ng mga panahon na walang-wala pa kami noon. Dahil sa ginawa ni May, nakaramdam ng paghanga si Anika. Mukha lang pala itong maarte, pero may mabuti itong puso. Hindi kagaya niya na naturingang kaibigan ni Risa pero pinagdamutan nito ng tulong. Mabilis na lumipas sa mga araw, buwan at taon. 2 taon na si Kaden sa Taiwan. Sa 2 taon niya ron lahat ng sahod niya pinadadala niya kay Anika. 4 na taon ang kontrata niya roon. 2 taon pang hihintayin niya bago makauwi ng Pilipinas. Miss na niyang mag-iina niya. Isang araw habang kausap niya sa cellphone si Anika, galit na galit to sa kanya. Hindi alam ni Kaden kung bakit ito nagagalit sa kanya. Wala siyang maalala na kasalanan para magalit sa kanyang asawa. Bakit ka nagagalit sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Aba, nagtatanong ka pa talaga? Ang akala mo siguro hindi ko malalaman na may ibang babae ka na namang kinakahumalingan. Diyos ko naman, Kaden, kailan ka ba magbabago? Anong babae bang pinagsasasabi mo riyan? Wala akong babae rito kahit itanong mo pa kay Roland. Sinungaling! Kahit kailan ka talaga, Kaden, napakababaero mo. Pagod na akong intindihin ka. Kung napapagod ka na, mas napapagod na ako. Puro ka nalang bintang, hinala. Kahit hindi naman totoo. Ni minsan hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magsalita at magpaliwanag sa'yo. Para ano, Kaden? Para bilugin ang ulo ko? Nakapagdesisyon na ako, Kaden. Maghiwalay na tayo. Ayoko na. Pero gusto ko lahat ng pera mo sa amin pa rin mapupunta. Yun lang, at binabaan na siya nito ng tawag. Naikuyom na lamang ni Kaden ng isang kamao. Kung hindi lang talaga niya mahal si Anika, baka matagal niya na itong iniwan. Pagod na siya sa ugali nito. Ayaw siya nitong pagkatiwalaan. Kung minsan gusto niya ng totohanin ng mga binibintang nito sa kanya, pero hindi naman niya magawa. Una, mahal niya si Anika. Pangalawa, ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Ang mga bata ang iniisip niya. Ang gusto niya na lang ngayon matapos ang kontrata para makauwi na ng Pilipinas at makita ng mga bata. Araw ng Sabado ng day off niya. Niyaya siya ni Roland na pumunta sa birthday ng kaibigan nito. Ayaw sana ni Kaden pero mapilit si Roland kaya't pumayag na lamang siya. Naisip ni Kaden na mas okay na nga siguro yon para kahit papano makapag-relax man lang siya. Sa 2 taon niya sa Taiwan, ngayon pa lamang siya lumabas para mag-day off. Kadalasan kasi sa loob lang siya ng boarding house natutulog maghapon at pagising, maglalaba ng mga uniform. Sino nga palang may birthday? Kaibigan ko, Pinoy din katulad natin. Pero ngayon, dito na talaga siya nakatira. Taga rito kasi ang napangasawa niya Pinoy din ba yung asawa niya? Hindi. Half American at half Chinese. Talaga? Nakilala nga ni Kaden ang kaibigan ni Roland na Pinoy na nakapag-asawa na roon sa Taiwan. Habang nagiinuman sila, isang magandang babae ang nakita niya. Napakaamo ng mukha nito na bumagay sa maganda nitong mukha. Nakaramdam ng kakaiba si Kaden nang magtama ang kanilang mga mata. Hoy, Kaden! Kanina ka pang nakatingin kay Ara. Type mo ba siya? Biro sa kanya ni Roland. Hindi Mabilis niyang sagot. Husus! Kunwari ka pa riyan. Sa 2 taon nating magkasama rito, ngayon pa lang kita nakitang tumingin sa ibang babae. Hindi naman kita masisisi. Maganda si Ara.
At saka, ang tagal na ng issue nyo ni Anika. Hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Ewan ko ba dyan kay Anika? Palagi na lang tamang hinala. Panay bintang kahit wala naman akong ginagawang masama. Ang gwapo mo kasi kaya ganun. Saglit siyang nagpaalam kay Roland na magbabanyo muna. Habang naglalakad, may nakabanggaan siya. Mabuti na lang at maagap niya itong nahawakan kung hindi natumba na ito. Okay ka lang ba, miss? Ayos lang ako. Salamat. Doon lamang nag-angat ng tingin si Kaden. Halos manlaki ang mga mata niya ng makilalang babae. Sorry sir, hindi kita napansin kaagad. Ayos lang yun. Ako nga pala si Kaden, kaibigan ni Roland at katrabaho. Sabay abot ng palad sa babae na malugod naman itong tinanggap. Ara ang pangalan ko. Kapatid ko ang may birthday. Wow, talaga? Hindi naman sinabi sa akin ni Roland. Sa unang pagkakataon simula nang mag-asawa sila ni Anika, ngayon pa lamang si Kaden nakipag-usap at nakipagkwentuhan sa ibang babae. Masarap itong kakwentuhan at bukod ron napakahinihin itong kumilos. Napag-alaman ni Kaden na isa palang nurse si Ara at single. Simula ng gabing yun, naging magkaibigan silang dalawa ni Ara. Hanggang isang araw, nagising na lamang si Kaden na mahal na ito. Inamin niya ang totoo kay Ara na may asawa at may mga anak na siya sa Pilipinas. Maging ang kalagayan ng kanilang marriage ni Anika ay naikwento na rin niya kay Ara. Alam kong malito, Ara. Pero ito ang totoo. Mahal kita. At nararamdaman ko na ganun ka rin sa akin. Pag-amin ni Kaden sa tunay na nararamdaman para kay Ara. Oo, tama ka, Kaden. Mahal din kita pero hindi pwede. Malito. May asawa kang tao. Ayoko namang masira ang pamilya mo nang dahil lang sa akin. Matagal nang sirang pamilya ko, Ara. Ang asawa kong sumira sa masaya naming pagsasama. Mahal kita. Pareho nating mahal ang isa't isa. Bakit hindi natin hayaang maging masaya tayo? Papaano? Isipin na lang natin na pareho tayong malaya. Kahit bawal, nagkaroon sila ng relasyon ni Ara. Hanggang sa naisipan nilang magsama na sa iisang bubong. Simula nang dumating si Ara sa buhay ni Kaden, ay doon lamang siya naging masaya. Maasikaso ito sa kanya, bagay na hindi niya naranasan kay Anika. Tahimik lang din to at hindi pala tanaw ng mga bagay-bagay. Kabaliktaran ni Anika na palaging sermon nito ang sumasalubong sa kanya. Dahil dito ay mas lalo niyang minahal si Ara. Hindi naging hadlang si Ara para makalimutan ni Kaden ang mga anak sa Pilipinas. Patuloy ang pagpapadala ni Kaden ng pera. Halos lahat ng sahod pinapadala niya para walang masabi sa kanya si Anika. Mabuti na lamang at naisipan niya maghanap pa ng isang trabaho para kahit papano may maipon siya at magamit na panggastos doon. Samantala, sa Pilipinas, pinasisimulan na ni Anika ang pagpapatayo ng bagong bahay na gusto niya. Gusto niyang matapos yun sa lalong madaling panahon. Ang balak niya, kapag natapos ang bagong bahay, ay doon na sila titirang mag-iina at ibebenta naman ang lumang bahay. Dahil may sapat na pera kahit mabilis lang ang trabaho, wala pang 4 na buwan tapos na kagad ang kanilang bagong bahay. Kaagad niya itong pinabless at pagkatapos ay lumipat na nga sila roong mag-iina. Hindi na niya sinabi kay Kaden ang tungkol sa bagong bahay nila. Hindi na rin sila gaanong nag-uusap simula nang inaway niya ito dahil may babae na naman tong kasama sa picture. Tinatawagan na lang niya ito kapag magpapadala na ito para ipakausap ang mga bata. Pero silang dalawa, hindi na nag-uusap. Ayaw mo bang magkaayos pa kayong mag-asawa? Nakakapagod na kasi si Kaden, Mama. Ilang taong ka nang tinitiis ang ugali niya. Pasalamat lang talaga siya at may mga anak kami, kaya't hindi ko siya mahiwalayan. Anak, hindi ko naman sa kinakampihan si Kaden pero sigurado ka ba talagang nambababae siya o baka naman tamang bintang ka lang? Oo, Mama. Palagi ko siyang nahuhuling may kausap na babae. Nahuhuli? As in, naghahalikan ba silang dalawa? Hindi po. Uy, ano? Kausap lang o di kaya kasama? Diyos mo yun naman, Anika. Paano mo naman nasabi na nambababae si Kaden ganun hindi mo naman pala nahuhuling may kahalikang ibang babae? Papaano kung tamang bintang ka lang? Uy, di ikaw pang sumira sa pamilya nyo. Sa tingin nyo, Mama, tamang bintang lang ba talaga ako? Ewan ko sa'yo. Asawa mo si Kaden. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya.
Ang tanging masasabi ko lang, ikaw nang umayos ng pamilya niyo habang hindi pa huling lahat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Anika. Inaalala ang mga masasayang sandali nila ni Kayden at kung papaano silang nauwi sa ganitong sitwasyon. Dahil sa mga sinabi ng mama ni Anika, kahit papaano naliwanagan ang isipan niya. Naisip niya na baka tama ang sinabi ng mama niya na tamang bintang lamang siya. Nang tanghaling yon, tinawagan niya si Kayden. Sinadya niyang magpaganda. Bakas sa mukha nitong pagkagulat nang tumawag siya. Next week pang sahod ko. May problema ba kaya ka napatawag? Gusto lang kitang kamustahin, Kayden. Kamusta ka na riyan? Kumain ka na ba? Lalong nagulat ito sa mga tanong niya. Magtatatlong taon na ako rito, Anika. Pero ngayon mo lang ako naisipan na kamustahin at tanungin kung kumain na ba ako. Anong nakain mo para kamustahin mo ko? Iyon naman ang ginagawa ng asawa, di ba? Oo, na hindi mo ginagawa dahil ang tingin mo sa akin, babaero. Walang kwentang asawa. Sorry, Kayden, kung yan ang ipinaramdam ko sa'yo. Hayaan mo pag uwi mo aayusin natin ang pamilya natin, babawi ako sa'yo. Hindi ito nagsalita. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Nang matapos silang mag-usap, kahit papano nakahinga ng maluwag si Anika. Pagsapit ng hapon, naisipan ni Anika na magtungo sa grocery. Kailangan na niyang mamili ng mga stock sa bahay. Habang namimili, nakita niya si Risa. Namimili rin. Nakangiti niya itong nilapitan at tinawag. Ngumiti ito nang makita siya. Sabi ko na nga, ba't ikaw yan, Rise? Kamusta ka na? Ayos naman, friend. Ang tagal na nating hindi nagkita. Namiss kita. Oo nga Halos 3 taon din tayo hindi nagkita. Hindi man lang tayo nagkausap bago kayo umalis. Oo nga Biglaan kasi. Mabuti na lang talaga. Nagmagandang loob si May na patirahin kami sa lumang bahay nila. Ayun, kahit papano nakaraos kami at nagkaroon ako ng kita buwan-buwan. Nasabi nga ni May sa akin, gusto ko palang mag-sorry sa'yo dahil sa akin kaya kayo napalayas ni Aling Rosetta. Kung pinahiram sana kita ng pera, hindi sana Kalimutan mo na yon, Anika. Ilang taon na yung nakalipas Tsaka naiintindihan naman kita noon. Medyo nadismaya lang ako sa'yo. Ine-expect ko kasi ikaw ang makakatulong sa akin kasi ikaw yung kaibigan ko. Pero hindi pala. Nang pinalayas kami ni Aling Rosetta, kaagad kaming pinuntahan ni May at niyayang tumira sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan yon. Kasi hindi naman kami ganun ka-close. Tsaka maarte nga kasi si May, di ba? Pero dun ko napagtanto na wala pala yun sa tagal ng pagkakaibigan. Tinulungan niya kami ng walang tanong-tanong. Tapos, kinausapan niya si Roland na kami na lang ang tumira sa lumang bahay nila. Ang saya-saya ko nun, Anika, kasi may bahay na kami. At wala pang upa na iisipin. Sa halip ako pang ang babayaran ni May. Sorry talaga, Risa. Sana mapatawad mo ko. Sana magkaibigan pa rin tayo. Wala na yun sa akin. Sabi ko nga sa'yo kanina. Nakalimutan ko na yun. Siya nga pala, binyag ng baby ko next month. Tamang-tama na nagkita tayo ngayon. Ninang ka Talaga? Kukunin mo akong ninang? Oo naman, bakit hindi? Sa labis na tuway nayakap na lamang ni Anika ang kaibigan. Sising-sisi sa ginawa. Pero ngayong nagkita ulit sila, pinapangako niya sa sariling babawi siya kay Risa. Masaya siya dahil magkaayos na silang magkaibigan. Si Kayden na lang ang iisipin niya. Simula nang kinausap siya ng mama niya, palagi na niyang tinatawagan si Kayden at kinakamusta na. Labis nitong ipinagtataka ang biglaan niyang pagbabago. Hindi na makapaghintay si Anika na umuwi to. Ngayon pa lang excited na siya at gagawin niyang lahat para makabawi kay Kayden. 2 years later, gabi pa lang abalang-abala na si Anika para sa paghahanda ng mga pagkain. Bukas na kasi ang uwi ni Kayden galing Taiwan. At kasabay ng pag-uwi nito ang desisyon niya na aayusin ang kanilang pagsasama. Ganito palang pakiramdam, Mama. Excited na, kinakabahan ako. Sa tingin mo, Mama, magugustuhan kaya ni Kayden tong welcome party ko sa kanya? Oo naman, ang ganda-ganda. Tsaka ikaw ang nagluto ng lahat ng iyan. Masaya ako, anak, dahil sa wakas, nalaman mo ang mga pagkakamali mo. At sana sa susunod iwasan ang pagiging tamang hinala o tamang bintang mo. Opo, Ma, tatandaan ko po yan. Kinabukasan nga'y maaga silang nagtungo sa airport para sunduin si Kayden.
Ganun na lamang ang tuwa ni Anika nang makita ito. Patakbo niya itong niyakap ng kahigpit habang hindi inaalis ang malapad ng ngiti sa mga labi. Nagtaka pa si Kaden ng ibang bahay ang pasukan nila. Nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Kaninong bahay to? Bahay natin to, Kaden. Maganda ba? Nagustuhan mo ba? Oo, maganda. Ano nangyari sa dating bahay natin? Wala na yun. Binenta ko na tapos yung perang napagbentahan, nilagay ko na sa bangko. Maganda nga yung naisip mo. Alika na sa loob, naghihintay na sa iyo yung mga anak natin. Nagpatiuna na ngang pumasok sa loob ng bahay si Anika, habang nakasunod naman sa kanya si Kaden. Nang makita ito ng mga anak nila, kaagad na nagtatakbo palapit kay Kaden. Naiiyak na pinagmasdan ni Anika ang mag-aama niya, na nagyayakapan habang nagiiyakan sa sobrang tuwa. Nang matapos ang nakakaiyak na tagpong yun ay sabay-sabay nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing inihanda niya. Gabi na nang mapagsulo silang dalawa sa kwarto. Sinadya ni Anika na magsuot ng sexing night dress dahil special ang gabing yun para sa kanilang mag-asawa. Yun na ang simula ng maganda nilang pagsasama. Naupo si Anika sa likuran nito at siya na mismong naunang humalik sa asawa, ngunit pinatigil siya nito. Bakit, Kaden? May problema ba? Kailangan nating mag-usap, Anika, tungkol sa ating dalawa. Oo, kailangan nga talaga nating mag-usap tungkol sa ating dalawa, pero mamaya na yun. Kailangan kita, Kaden. Gusto kong maramdaman ang init ng iyong katawan, ang mga haplos, at halik mo ng ilang taon kong pinananabikan. Hahalikan sana ulit niya si Kaden, ngunit muli itong umiwas sa kanya na labis niyang kinainis. Padabog na umayos ng upo si Anika at tiningnan si Kaden. Ano bang pag-uusapan natin na hindi pwedeng makapaghintay? Tungkol sa ating dalawa, Anika. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Total, ikaw naman ang unang nakaisip nito. Ano ba yun? Pumapayag ako sa gusto mo na maghiwalay na tayong dalawa. Total, matagal na tayong hindi masaya. At katulad nga ng sinabi mo nung nasa Taiwan pa ako, sa inyo lahat mapupunta ang lahat ng sahod ko. Ano? Tama ang narinig mo, Anika. Gusto ko sana na bukas din makapag-file na tayo ng annulment. Hindi! Hindi ako papayag, Kaden. Ngayon pa na handa na akong ayusin ang pagsasama natin. Kaya ko lang naman yun nasabi dahil galit ako sa'yo, pero hindi na ngayon. Oo, inaamin kong nagkamali ako. Naging tamang bintang ako kahit hindi naman totoo. Hindi kita binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa akin. Naging sarado yung isipan ko. Pero hindi na ngayon, Kaden. Natuto na ako sa mga nangyari. Promise, magbabago na ako. Handa na akong ayusin ang pagsasama natin. I love you, Kaden. Huli na ang lahat, Anika. Sana noon mo to ginawa. Nung hindi pa ako pagod sa kakaunawa at kakaintindi sa'yo. Anong sinasabi mo, Kaden? Nakapagdesisyon na ako. At hindi na yun magbabago. Hindi rin ako magsisinungaling sa'yo. Hindi na kita mahal. May bagong mahal na ako ngayon. Hindi yan totoo, Kaden. Sabihin mo sa akin nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo! Hindi ako marunong magsinungaling, Anika. Sinasabi ko kung anong totoo. Nang nasa Taiwan ako, nakilala kong isang babaeng mabait at maunawain. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal na sa'yo ko hinahanap. Pero hindi mo ipinaramdam sa akin. Sa halip, puro bintang, duda at paghihinalang pinaparamdam mo sa akin. Tiniis ko yun dahil mahal kita. Kahit ayokong mag-abroad, pinilit mo pa rin ako. Pumayag ako para sa ikakatahimik mo at para hindi na tayo mag-away. Lahat ginawa ko, Anika. Pero hindi mo pa rin ako magawang pagkatiwalaan. Kahit na nasa abroad ako, pinagbibintangan mo pa rin ako. Sorry na nga eh. Oo na, nagkamali na ako. Kaya nga ito, babawi ako sa'yo. Ayusin na natin to, Kaden. Mahal na mahal pa rin kita. Alam ko, yun din naman ang nararamdaman mo para sa akin eh. Sorry, Anika. Pero hindi na kita mahal. At wala na tayong aayusin. Buo na ang desisyon ko at hindi na yun magbabago. Napahagulgol na lamang si Anika at sising-sisi sa mga nagawa. Hindi man siya sang-ayon sa gusto ni Kaden, sa huli ay pumayag na lamang siya. Naisip ni Anika na panahon na para lumigaya si Kaden sa piling ng babaeng totoong nagmamahal dito. Yung babaeng karapat-dapat sa pagmamahal ni Kaden. Dahil siya,
Hindi niya deserve ang pagmamahal ni Kaden. Wala siyang ginawa kung hindi ang saktan to at pagbintangan ng paulit-ulit. Naiintindihan niya kung bakit nawala ng pagmamahal nito sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, naaprubahan na maayos siyang nagpaalam sa mga anak at pinaintindi niyang mabuti ang sitwasyon nila ni Anika. Nakaagad namang naintindihan ng mga anak. Ikaw nang bahala sa mga anak natin, Anika. Kagaya ng sinabi ko, lahat ng sahod ko ibibigay ko sa inyo. Hindi na kailangan, Kaden. Kahit kalahati na lang. Lalong-lalo na ngayon na bubuo ka na ng bagong pamilya. Kailangan din ng pamilya mo ng pera. Sorry kung naging selfish ako. Naiintindihan kita, Anika, na future ng mga anak natin ang iniisip mo kahit naging makasarili ka. Hayaan mo lalo akong magsisipag sa Taiwan para malaki rin ang maipadala ko sa inyo. Salamat, Kaden. Mag-iingat ka rin, ha. Masaya ako para sa bagong pag-ibig mo. Dasal ko rin na sana mahanap mong lalaking magmamahal at sana wag mo nang ulitin ang ginawa mo sa akin. Oo naman, natuto na ako, Kaden. Alam ko na ngayon kung saan ako lulugar at kung anong dapat kong gawin. Salamat sa ilang taong pag-intindi mo sa akin. Salamat din, Anika. Masaya ako na naging ina ka ng mga anak ko. Maswerte sila na ikaw ang kanilang ina. Tuluyan nang nilisan ni Kaden ng Pilipinas at piniling manirahan sa Taiwan kung saan naroroon ang trabaho niya at ang babaeng minamahal. Samantala, inilaan na lamang ni Anika ang lahat ng oras sa mga anak. Masaya siya dahil lumaki ang mga bata na may mabuting puso kagaya ni Kaden. Sa tuwing nag-iisa si Anika, mga alaala ni Kaden ang binabalik-balikan niya. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ang dating asawa. Nangihinayang siya sa kanilang pamilya na siyang sumira. Kung marunong lang sana siyang makinig magkasama pa sana sila ngayon ni Kaden. Marami siyang natutunan sa mga nangyari sa buhay nila. At kung sakali man na magmamahal ulit siya, alam na niyang gagawin. Wakas!